Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito, may pinagdiriwang po tayong santo. Siya po ay si San Juan, ika-23. Siya po ay naging Santo Papa noong 1958 hanggang 1962. Meron na ho ba? May ulirat na ng 1958 na nakilala siya at narinig ang kanyang boses. Siya po ay isang Santo Papa na nagbigay ng bagong direksyon sa simbahan. Sa kanyang pag-uudyok, nagsimula ho ang Ikalawang Konseho Batikano na ngayon ay nakikita natin lalong-lalo na ho sa pagdiriwang natin ng liturhiya ng simbahan o ng misa. Dati po, ang pari ay nakatalikod, Latin ang gamit. Ngayon, nakaharap na kami sa inyo at ang gamit natin ay ang sarili nating lengguwahe. Ang lengguwaheng naiintindihan ng lahat. Dahil mula sa simbahan, nais na tayong akayin patungo kay Jesus. At ito ang ginawa ni San Juan Papa, ika-23. Akayin ang lahat ng tao patungo at palapit kay Jesus. Siya po ang unang Santo Papa na lumabas sa Vatican City. Dati ho, hindi ho lumalabas sa Vatican City ang Santo Papa. Ngayon, lumabas siya at anong una niyang pinuntahan? Bilangguan at dinalaw ang mga nakakulong doon. Nung Christmas Eve, dinalaw niya ang mga nakabilanggo doon. At ang sinabi niya, hindi niyo ako madadalaw. Ako ang dadalaw sa inyo. Binuksan niya ang simbahan. Binuksan niya ang bintana, ang mga pinto, para ang bagong hangin ay pumasok para laging fresh air. Hindi kulob ang simbahan, kundi patuloy na buhay, patuloy na umaagos at nagbibigay buhay sa lahat. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano ang tularan, ang sinimulan ni Papa San Juan, ika-23, na patuloy magbigay buhay sa kapwa natin. Patuloy na iunat ang ating kamay sa mga taong walang umuunat ng kamay sa kanila. Patuloy na makinig. Siya po ang nagsimula na ang direksyon ng simbahan ay maging tagapakinig at tagapaglakbay. Kaya maganda rin ho, sa pagdiriwang ng kapistahan niya ngayon, ay ginagawa rin po sa Roma ang sinodo ng mga obispo. Isang pagtitipon ng mga obispo kung saan sila'y nakikinig. Anong nangyayari? Ano na ang kalagayan natin ngayon at saan tayo tutungo mula rito? Kaya mula sa kanya, nagsimula ang simbahan na makinig. Maganda rin po sa atin, bilang Kristiyano, simulan ang pakikinig. Pero kadalasan, nagagalit tayo kung meron tao na sabihin, dapat makinig ka sa akin. Pero iniisip natin, pag pinakinggan tayo, gusto natin ang mangyari.
Sa ating pong unang pagbasa, disappointed po si Jonas. Dahil iba yung gusto niya sa ginawa ng Diyos. Bagamat pinakinggan siya ng Diyos, pinakinggan ang kanyang daing, pero ang Diyos may tinuro sa kanya. Si Jonas, ang isip niya, mawala at mabura ang Ninive. Pero sa Diyos, ang inuna niya, yung awa. Disappointed, kasi iba yung expectation niya. Pero sa Diyos, inuna ang awa. Nakinig. Hindi naging madali para kay Jonas ang paglalakbay sa pakikinig. Pero ang Diyos ang nagturo sa kanya tungkol sa kanyang awa at pakikinig. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na simulan ng ating paglalakbay patungo sa isang simbahang marunong dumamay at makinig. Marunong na sumunod sa utos ng Diyos na siyang una nating pakikinggan, ang salita ng Diyos. Kaya ho, ang santo natin ngayon, si Papa Juan, ika-23, ay buo ang puso sa pakikinig sa Diyos. Isa po sa mga sikat na talinhaga ho niya ay mayroon daw siyang panalangin bago ho matulog. At sabi niya, bago daw siya matulog at marami siyang iniisip na problema, ganito daw ho ang panalangin niya. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, ako'y matutulog na po, pero marami akong problemang iniisip. Binibigay ko na sa iyo mga problema ko. Total, simbahan mo naman po ito. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Matutulog na po ako. Buo ang tiwala sa Diyos. Kayang ilagay at ilapag ang problema sa paanan ng Diyos. Huwag mong sarilihin. Humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Siguro ito yung maganda nating pwedeng aral na pwedeng mapulot mula sa kwento ni San Juan ika-23. May mga bitbitin tayo, may mga alalahanin at problema. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ilapag ito sa paanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.